Mga sundalo!
Silakay ng mga sundalo kutang bato. Naubos lahat ang tauhan ni Commander Ramas. Gaganti tayo. Ang buhay ng bawat kasamahan nating namatay ay tutumbasan nila ng kapwa buhay. Our intelligence has verified that the barbarous attack at the Baler detachment has been perpetrated by Commander Rosas and his squadron. Sir, sino ba yung Commander Rosas na yon at hindi mahuli-huli? Isa lamang siyang dating zone commander sa Southern Luzon. Pero ngayon, ay siya na kinikilala ng Supremo. At dahil sa magandang record na ipakita mo, I am assigning you to track down that elusive rebel leader. And Lieutenant Reyes will be your immediate superior officer. Sir, Come in. sir, here are the records we gathered concerning the movements of Commander Rosas and his group. Pag-aralin niyo mabuti ang dapat niyo gawin. Kapag nagtagumpay kayo, it might pave the way for promotion for both of you. Sir, pwede ko bang makauwi muna ako at madala ko naman ang aking ina? Si Commander Rosas? Oo, inay. At ang order, huliin siya ng patay o buhay. Kapag nagtagumpay ang misyong ito, isang malaking karangalan to para sa akin. Daniel, hindi ba maaaring tanggihan mong assignment na yan? Hindi umare. At isa pa, ito ang pinakahintay kong pagkakataon. Baka dito ako mataas at tungkulin. Bakit o, inay? Yun na nga ba ang pinangangambahan ko kung bakit noon pa tutol na ako sa pagiging sundalo mo. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Lalo na't wala ka rito, nasa bundok, na ang hinahanap mo tinutugis ay masasamang tao. Baka dumating ang oras na iuwi ka na lang ditong isa ng bangkay. Ayaw nyo nun? May anak kayo namatay sa paglilingkod sa bayan. Hindi ko kailangan ng isang patay na bayani. Daniel, ikaw na lang natitirang gabay sa aking pagtanda. Ano na lang mangyayari sa akin kung mawawala ka pa? Hinasa kami sa pakikipaglaban at pagharap sa panganib. At alam kong magtatagumpay kami sa misyong ito. Matatawag mo ba na tagumpay ang patay ng isang may kaugnayan sa'yo? Sa lihim ang gusto kong malaman mo. Ang hahanapin mo'y sarili mong ama. Si Commander Rosas? Akala ko ba'y... Matagal na siyang patay.
Naglihim ako sa'yo. Ayokong madungisan ang kanyang pagkakasala ng iyong pagkatao. Nagkahiwalay kami bago ka palang sinilang. Higit na naging mahalaga sa kanya ang kanyang prinsipyo kaysa sa aming pagsasama. Tinalikuran niya ang isang tahimik na pamumuhay dahil sa isang simulain. Ngayon alam mo na ang katotohanan. Magagawa mo bang patayin ang sarili mong ama? Sa batas ay pantay-pantay ang lahat. Walang kapatid, walang magulang. Justice must prevail, no matter who gets hurt. Totoo yun, sir. Pero may pakikiusap sana ako sa inyo. Kumari sana, huwag niyo lang ko isama sa misyong ito. Bayaan yung iba na lang ang humuli sa kanila. Ayokong ako pa ang maging dahilan para masaktan ang damdamin ng aking ina. Lalong hindi ka dapat tumanggi, Daniel. Malaking pagkakataon na mahuli mo siya ng buhay. Kung ibang gagawa nito, hindi tayo makakatiyak kung ano magiging resulta ng pagdakip sa kanya. I'm entertaining an idea which might bolster the success of this mission. Sa batas ay pantay-pantay ang lahat. Walang kapatid, walang magulang. Justice must prevail, no matter who gets hurt. Si Commander Rosas ay ama mo. Maaati mo bang patayin ang sarili mong ama? Asigadin mo. Baka matanong tayo ng inabangan natin. Sir, Take over! sir. Ayun na sila. Supremo, mukhang delikadong dyan tayo magdaan. Hindi kaya mainam na lumihis tayo. Supremo, mga sundalo. Atras tayo! Kung ano man ang mangyari,
Sa sapang bato tayo magkita-kita. Sige, atras! The court is now in session. The accused may come forward. I will now announce the verdict. Lieutenant Daniel Aguilar A. Moreno, the accusation against you has been proven before this court beyond reasonable doubt. For a crime of cowardice in the line of duty, you should be sentenced to 20 years of hard labor. But because of your meritorious record and being the recipient of the highest decoration, the Medal of Valor, this court has decided to recommend the suspension of your sentence or grant executive clemency to you. This court is adjourned. You are a disgrace to our alma mater. Because of your stinging cowardice, you broke the golden tradition of the Philippine Military Academy. Whack him! Tama na, Inay. Ang sakit eh. Marcela, ilabas mo to. Hindi sana sa ganitong paraan mo tinanggihan ang misyong yan, anak. Ang totoo, Inay. Nakaramdam ako ng takot. Naalala ko yung sinabi niyo sa akin na baka sila Itay pa ang makasagupa namin. Dapat sana matuwa ako sa nangyari. At hindi na kayo mag-ama magkakalaban. Pero masakit din sa kalooban ko mapagbintangan kang isang duwag na sundalo. Hello? Opo, sandali lang po.
Kalimutan nyo na inay. Ang mahalaga, nasunod ko ang gusto nyo. Daniel, may tawag ka sa telepono. Hello? Sige! Nagisama ko! Nagisama ko! Umalis kayo dyan, Aguilar. Di mo ko kayang takutin, Captain Custodio! Takot sa'yo! Kahit saan ako magpunta, dala akong bag ko. Paano ikaw? Dala mong bag mo? Nasira na ba ulo mo? Sige, muli ka na! Tulog! Wag! Sa ginawa mo ito, tsak mabubulo ka sa bilangguan. Aresim! Ano? Na! Tahan niyo ako! Tahan niyo ako sa lugar! Ah! Kikita pa rin tayo! Ba't ka ba nakulong? Ano ba naging kaso mo? Sabay pala tayong ililipat sa bikutan. Siguro matindi rin ang kaso mo, no? Sindigaw. Alam mo, makatsyempo lang ako, tatakas ko rito eh. Oh, ba't ganyan tingin mo sa akin? Akala mo siguro sira ulo ko, no? Kung hindi ba sira ang ulo mo eh, bakit mo na may isipin tumakas? Alam mo naman yung posibleng mangyari yon. Ano ba iniisip ko? Akala ko pipi ka eh.
Tara, ito na pagkakataon natin. Hindi ka na. Pare, pahinga muna tayo. Hindi na ako makakatagal. Pare, grabe ang tama mo. Baka may bahay sa banda ron. Makahintay tayong tulong. Walang bahay sa lugar na to. Saka, hindi na ako tatagal. Sa palagay ko, pare, dito na ako matatapos. Huwag ka magsalta ng ganyan. Kaya mo yan. Siguro hindi ko na makakita ang pamilya ko. Paano kaya nila malaman ang nangyari sa akin? Siya nga pala. Bakit ka ba nakulong? Ano bang kaso mo? Miyembro ako ng Agaw Armas. 2 sundalo na patay ko. Mahuli ako. Alam mo, pare, kasama ko yung
Marang sa atin. Talagang nakaplano yun. Gawin ako. Ano bang pangalan mo? Daniel. Ako naman si Beltran. Daniel, bukas na tayo lumakad. Tingin muna tayo. Beltran? Gising na. Umaga na. Uy. Beltran? Beltran? Uy, gising na. Umaga na.
Isa nga akong sundalo. Pero sa ngayon, pinaghahanap na rin ako ng batas. Kaya kung tatanggapin niyo ako, gusto kong umanib sa inyo. Kaensong, hindi tayo dapat magtiwala sa taong yan. Hindi nga natin alam kung ano iniisip niya. May utos ng Supremo. Napalawakin ng kilos siya. Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Maaari kang tumigil dito, Daniel. Pero pansamantala, ay mananatili kang isang biyak. Hanggat hindi mo napapatunayan ang iyong katapatan. Dalhin siya sa kubo at bantayang mabuti. Itay, mukha naman mapagkakatiwalaan siya, di ba? Malalaman natin. At sana hindi ako nagkamali ng pagtanggap sa kanya. Mother! Mother! Narito na sila Damaso! Commander, si Mayor Molina ng Santa Cruz na inireklamo sa atin pagka tumaabuso sa kapangyarihan at kumakamkam sa mga lupa ng magsasaka na hindi nakakabayad sa kanya. At siya rin ang may-ari ng mga iligal na pasugalan sa bayang kanya nasasakupan. Kaensong, ito na magandang pagkakataon. Kung papayag ka, ngayon natin subukan si Daniel. Ilapit dito si Daniel! Daniel, alisan ang piring yan. Daniel, patunayan mong tapat sa iyong kalooban ang pagsanib sa amin. Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang buhay ng taong yan. Barilin mo siya. Hindi ako pumapatay ng taong walang laban. Lalo na't walang dahilan. Ang taong yan ay mistulang linta na sumisipsip sa dugo ng mga taong kanya nasasakupan. Patayin mo siya, Daniel. Naghihintay kami, Daniel. Maawa kayo sa akin. Huwag ninyo akong patayin. Huwag! Pinangangako ko, magpapabon ako. Huwag! Para ninyo maawa. Isang pagsubok lamang ang pinagawa ko sa iyo. Dito sa bundok, ay meron din kaming batas na sinusunod. At hukuman para sa taong katulad niya. Pablo, dalhin si Mayor Molina kay Supremo.
magsama ka ng tao. Magbantay kayo sa bungana. Kain, Chong. Sasama ko na rin si Daniel. Go! Go! Kayo! Sumama kayo sa akin! Kaya na, Daniel. Kumusta kayo, Alinsela? Mabuti naman ako, Ka-Enchong. Halika kayo. Indo! Bumaba ka riyan. Haltos na Ka-Enchong. Kumusta kayo, Tinente? Mabuti naman ako, Commander. Ba't ngayon lang ako kayo? Isang linggo na ako nakahanda yung nakalaan para sa inyo. Hindi naman kaya kayo kapusin sa pagtulong sa amin. Hindi ho, huwag niyo lalahanin yun. Halika muna kayo sa loob. Habang hinahanda yung mga kailangan niyo. Tuloy kayo. Daniel, ikaw ang bumaril sa kanila. Muli mong patunayan sa amin. Nakaaway ka ng pamahalaan. Abutin mo! Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang nag-alay ng ganda, at sa kanyang at ganda dayuhan ay nahalina. Bayan ko dinihag na nasa even man may layo. Mukhang malalim ang iniisip mo, ah. Galit ka ba? Kanino ka ba nagagalit?
sa sarili ko. Meron bang ganon? Nagagalit sa sarili? Ako, Ba't ka naman nagagalit sa sarili mo? kailangan ko bang pumatay ng tao para patunayan ko sa inyo na tapat ako? Yung bang ginagagalit mo? Para yun lang? Yun lang. Tao ang pinatay ko, hindi hayop. Bakit? Nung sundalo ka ba? Naisip mo ba na ang pinapatay mo, tao rin, hindi hayop? Iba yon. Kalaban sila at lumalaban. Ang mga sundalo, Daniel, kaaway natin. Kaya pag nalinga tayo, ganun din ang gagawin nila sa atin. Kaya huwag mo nang pahirapan sarili mo. Commander, napapansin kong mukhang nahuhulog ang kalooban ni Salome kay Daniel. Karapatan niya yun. Kahit anak ko siya, ay hindi ko sakop ang kanyang kalooban. Magpapahinga na ako sa lumi. Si Commander Rosas ay ama mo. Maaati mo bang patayin ang sarili mong ama? Sa batas ay pantay-pantay ang lahat. Walang kapatid, walang magulang. Justice must prevail, no matter who gets hurt. Si Commander Rosas ay ama mo. Maaati mo bang patayin ang sarili mong ama? Daniel! Sino ka? Ako ang Supremo. Sasama ka sa akin para sumuko. Magagawa mo lamang yan kung ako isa ng bangkay. Nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang man lang kay Inay. Iputok mo, Daniel. Iputok mo! Isang karuwagan na magbaba ng baril sa harap ng kaaway. Iputok mo! Badong, ikaw na muna ang bahala rito habang ako'y wala. Oo, Commander. Kaya na. Salome, saan pupunta sila, Commander? Nagpatawag ng meeting ang Supremo. May mahalaga silang pag-uusapan. Bakit hindi nila ako sinama? Hanggang ngayon ba wala pang tiwala sa akin ng itay mo? May tiwala sa iyong itay, Daniel. Katulad ng iba, malaya ka nakakalabas-pasok dito sa kampo. Kaya lang wala pa sa tamang panahon para makaharap mo ang Supremo.
Bakit mo ako sinundan dito? May kailangan ka ba sa akin? Nasa labas na tayo ng kampo. Wala kang kasama. Babantayan kita. Madalas naman ako ditong nag-iisa eh. At walang nangyayari. Nagmamalasakit ka ba sa akin? Gusto ko lang makasigurong ligtas ka. Maaring may maligaw ditong kaaway. Yun lang ba ang dahilan? May gusto sana akong sabihin sa'yo, Salome. Kaya lang nag-aalala ako. Baka Magsumbong ako sa itay. Mahina pala ang loob mo, Daniel. Duwag. Susumbong kita sa itay ko. mahal na mahal kita. Marami na sa mga kasamahan natin ang pinanghihinaan ng loob sa dahilan na kinukulang na tayo ng pondo. Kinakapos na tayo ng pagkain. Ang mga supply ng balat baril ay nahaharang ng militar. Kapag hindi tayo gumawa ng paraan, marami sa atin ang magugutom. Marami sa atin ang makakaisip na sumuko. At kapag yan ay nangyari, hihina ang ating kilusan. Mamamatay ang isang simulain. Hindi problema ang pagkain. Dahil kung gugustuhin natin, mapupuwersa natin sila magbigay ng tulong sa pamamagitan nito. May katwiran si Commander Romy. Sila ang pinaglalaban natin. Katungkulan lang nilang sumuporta sa ating kilusan. Ang tulong na kailangan natin ay hindi na kailangan gamitan ng dahas at pananakot. Maluwag nating malulunod ang pagkain kusa nilang ibinibigay. Tama si Commander Renchong. Huwag nating agawin yung pagkain isusubo na lamang. Ang hihingi natin, yun lamang kalabisan sa kanilang pangangailangan. Hayaan natin ang Supremo ang magpasya kung ano ang dapat natin gawin. Tayo ay hindi mga tulisan. Ang simulaing pinaglalaban natin ay para sa mahihinang hindi kayang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Tayo ang kanilang pag-asa. Nagiging masigasig ang kampanya ng gobyerno laban sa atin. Supremo, mapanganib ang bumaba ng bundok. Nagkalat ang sundalo sa ating daranan. Si Captain Custodio, siya ang maigpit nating kalaban. Pag nawala siya sa ating landas, mababawasan ang ating problema. Pasamantala, ang konsentrasyon natin ngayon ay kay Captain Custodio. Pumili na kayo ng taong maaaring maglikpit sa kanya. Maliwanag ba? Maliwanag po. Maaari na tayong maghiwa-hiwalay. Kain siya. Maaari ba kitang makausap ng sarili namin? Opo, Supremo. Supremo, si Daniel ay nasa ilalim ng pagsubok. Ihaharap ko siya sa inyo sa sandaling mapatunayan ko ang kanyang katapatan. Kilalanin mo siyang mabuti. Alam ko ang estratehiya ng mga militar. Maaring siya ipawala ng gobyerno. Kaenchong, meron sana akong lihim na gustong ipaalam sa iyo. Si Daniel ay aking anak. Huwag mo sanang ipaalam ang lihim na yan hanggat hindi dumarating ang tamang panahon na kami magkakilala. Kung si Captain Custodio ang malaking balakid sa kilusan,
Pahintulutan niyo lang ako, Commander. Ako ang maglilipit sa kanya. Hindi pangkaraniwang sundalo si Custodio. Mapanganib ang iniisip mo, Daniel. Dati niya akong tauhan. Alam ko ang mga kilos niya. Payagan niyo na ako, Commander. Para makaganti naman ako sa mga ginawa niya sa akin. Ikaw ang bahala. Kapag natupad mo ang sinasabi mo, ay isang malaking bagay ang nagawa mo sa samahan. Isama mo si Ben at si Marcial. Malaki ang may tutulong nila sa'yo. Marcela? Oo. May tao. Aba, si Daniel. Buksan mo pinto. Manang, si Daniel, nandito. Inay, Daniel, anak. mga kasamahan ko. Tuloy kayo. Pasok ka. Hindi na kami magtatagal, Inay. May kausap kaming taong naghihintay sa amin. Nakung batang ito. Akala ko'y matatahimik na ako nang maalis ka sa pagkasundalo. Lalo lamang sakit ng loob at pag-alala ang binigay mo sa akin. Pasensya na kayo, Nay. Alam niyo naman ang sitwasyon ko ngayon eh. Napadaan nga lang kami rito para huwag na kayo mag-alala sa akin. Maraming salamat ho. Naparami yata ang kaya namin. Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo dahil sa pagkakakup niyo kay Daniel. O anak, kailan tayo uli magkikita? Bayaan niyo, Inay. Pag mabuti-buti ng kalagayan ko, isasama ko na kayo. Maraming salamat ho. Alis na ho kami. Sige, alis na kami. Sige, Inay. Hello? Operator? I would like to place a long-distance call. Tayo na. Hoy, Lucas! Eto na mga pagkain dadalhin mo. Lumakad ka na, tanghali na. Laki kita, Daniel. Mabuhay ang anak ng Supremo! Mabuhay! Mabuhay! Bukas gusto kong ipagdiwang ang pagdating ng aking anak. Ilabas ang lahat ng mga nakaimbak na pagkain at iluto. At ang iba sa inyo ay maghanap ng prutas sa gubat. Oh, tayo na. Oh, ligyo. Bisa natin. Itay, may gusto sana akong hilingin. Kumari sana,
isabay niyo na rin ang kasal namin ni Salome. Aba, madali yan. Kung papayag si Kain Chong. Nakakabigla ang sinabi mo, Daniel. Gayunpaman, hindi ako makakatanggi sa kahilingan ng anak ng Supremo. Kumpadre, Matagal pa ba yan? Commander! Ayos pa to! Bilisan nyo! Tayo na! Ayun na! Maayos kaming humingi ng tulong sa inyo. Pero nagdadamot kayo. Kung sa bagay, malaking tulong na rin ito sa Luzon. Paalam, Don Felipe. Tayo na. O ano? Ayos, Commander. Tayo na. Ito naman, kailangan natin. Baba! Baba kayo nun! Baba! Baba! Kailangan namin yung mga dala nyo! Kailangan! Bilisan nyo! Dali-dala nyo! Huwag kayong susunod, ha! Wala kayong karapatang kunin lahat ng aking ani. Bakit wala? May utang kang itong Policarpio. At yan ang utos niya. Kung wala kayo babayad, ilitin namin lahat ang makukuha namin sa'yo. Nakikiusap ako sa inyo. Sabihin niyo kay Don Policarpio. Bitawan mo ako! Ayaw! Walang demonyo ka! Ito talaga si Alex, pag sinumpong, hindi mapigilan! Sino kayo? Huwag ka matakot. Mga kaibigan kami. Ang itay ko! Itay! 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 Parang awa niyo na. Hindi ko na po ulitin. Patawarin niyo po ako. Maawa. Naawa ka ba sa kanya? Ha? Maawa na po kayo sa akin. Hindi ko na po ulit.
Masasa ka sa kapwa mo, hayop. Yayin mo! Hindi ko magagawa. Patawarin niyo na ako. Hindi ko na uulitin. Patawarin niyo na ako. Ikaw, mistisong unggoy. Dapat ka lang kapunin. Wah! Itay, mukhang malalim ang iniisip niyo. Bakit to? Nakakalungkot isipin. Ang nagbabantang pakabigo nang simula yung pinaglalaban ko. Marami na sa aking mga kasamahan ang nasiraan na ng loob. Bumaba. Sumuko. Para bang nakikita ko at nadarama na hindi ko na masisilayan ang katugunan na pinakamimiti kong pagbabago. Ako'y matanda na, Daniel. Maaari ko'y pagpatuloy ang maiiwan yung pakikipaglaban. Isa kang dating sundalo. Isang dating kaaway ng aming simulain. Maaring iba ang sinasabi ng iyong dila kaysa nilalaman ng iyong isip. Maaring ginagawa mo lamang kublihan ang pagsama mo sa amin upang makaiwas sa batas na humahabol sa iyo. Ako, 10 ng aking mga kasamahan ay nagtitiis ng hirap, gutom, sakit, sa lahat ng pangangailangan, alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Ang paglilingkod ko bilang sundalo ay pagmamahal din sa bayan. Ang sinasabi mong paglilingkod ay binabayaran. Walang sundalong hahawak ng baril at itataya ang buhay sa panganib na walang katumbas na salapi. Kung talagang pagmamahal sa bayan ang ginagawa niyo, bakit kayo nag-asik ng takot? Tulad na iba niyong tagasunod na nasa ibaba, nasa lungsod, sumisigaw sa mga liwasang bayan, naglalagay ng apoy sa lansangan, lumilika na pampasabog, at namiminsala ng ari-arian ng tahimik na mamamayan. Sapagkat yan lamang ang tanging paraan upang mapaabot sa mga pamunuan ang isang piping pag-iimagsik. Sila'y sumisigaw upang magising ang kanilang natutulog na kaisipan. Ang liwanag ng apoy ay para doon sa mga nagbubulag-bulagan, para makita nila na ang bayan ay nakalugmok na sa kahirapan. Itanim mo sa iyong isip ang sasabihin ko sa iyo na balang araw ang nakatikom na kamao
ay hindi mananatiling nakagapos sa kadena. Ang tikom na kamao ay sagisag ng pakikipaglaban. Revolusyon. Natitiyak nyo ba na ang kagustuhan nyo ay kagustuhan din ng masa? Maaaring hindi lahat ay sumasang-ayon sa akin at sa aking paninindigan. Subalit ako'y naniniwala na ang aking adhikain na ipinaglalaban ang siyang kasagutan sa lalong paghihirap na tinatamo ng ating mga kababayan. At ako'y naniniwala na balang araw, kapag isinulat na muli ang kasaysayan ng ating bansa, ako at ang mga maliliit nating mga kababayan ang siyang kikilalanin at pararangalan at hindi yung mga politikong umuugit ng ating pamahalaan. Magpahinga ka na, Daniel. Hindi mo masisisi ang itay mo, Daniel. Sa panahon ngayon, ang mahirap, lalo nagiging mahirap. Ang api, lalo nagiging api. Wala kaming ibang hangarin kundi ang kilalanin ang aming karapatan. At ituring din kaming kabilang sa lipunan na may karapatan ding umunlad. Pero kailangan nyo ba lumaban sa batas para makuha ang hinihiling yung pagbabago? Malayo naman ninyo makakausap ang pamunuan para may paratingin yung mga karaingan. Kailanman hindi namin naging kalaban ng batas, Daniel. Ang kalaban namin ay mga taong ginagamit ang batas para sa kanilang sariling kapakanan. Dumarating si Commander Enchong! Gusto kong ipaabot siya ni Supremo ang ginagawang pagmamalabis ni na Commander Romy, Rupo at Manolo. Nagnanakaw sila at gumagamit ng dahas. At yan din ang dahilan kung bakit marami sa aking mga tauhan ang bumababa ng bundok at sumusuko. Hindi na nila matanggap na iba na pala ang kanila ipinaglalaban. Supremo, mahina na ang puwersa ko. Dumito na kayo, Commander Enchong. Malaki ang magagawa mo sa pagpapalaganap ng ating kilusan. Yan din ho sana ang hihilingin ko sa inyo. Daniel. Bakit, Toytay? Magsama ka ng tao. Hanapin mo sila. Tuntunin mo ang landas na kanilang dinaraanan. Bilang anak ng Supremo, hugasan mo ng dugo ang duming ikinulapol nila sa pangalan ko. Hindi kaya delikadong tumigil tayo dito, Commander. Baka may makakilala sa atin. Hindi naman siguro. Malayo sa bayan to eh. Hindi yun ang ibig sabihin ni Primo. Ang inaalala niya, baka masundan tayo dito ng mga tao ni Supremo. O ano kinatatakot nyo? May armas naman tayo. Tsaka hindi ko nagugusto yung pagbumalik sa bundok. Dito sagana tayo sa lahat ng bagay. Kwarta alak babae. Ano pa? Tayo na. Tayo na. Tara. Sumunod kayo sa akin.
Tinitiyak ko sa inyo na malaking kwarta ang mapapasa kamay natin ngayong gabi. Kinakailangan lang ng konting ingat. Sumama kayo sa amin, Commander Manolo. Huwag na kayo magtakang lumaban. O gusto mo wasakin ko kapalit mo? Huwag ko! Magbibigay na ako! Ano? Ibalik niyo ang pera niyan. Ang tulong ay kusang loob na ibinibigay. At hindi kailangang gamitan ng daso pananakot. Wala kang pakialam! Pablo! Sino ba itong tarantado to? Siya si Daniel, ang anak ng Supremo. At may utos siyang daling kayo, na patay o buhay. Sige, inom tayo ng inom. Ay, nga. Hoy! Saan ka pumunta? Wala, dito lang sa labas, magpapahangin. Lucio, pababain mo naman si Caroni para lalo tayo maging masaya. Ba? Oo nga, no? Ayos ka ba dyan? Kanina pa sa taas yun, ah. Papakan ng papak dyan, eh. Oh, Ernie. Ikaw na muna bahala dito, ah. Ikaw bahala muna. sa kanya. Oh, bahala ka na dyan, ah. Halika, iya! Mga kalaban! Ano yun?
Mendoza, doon tayo. Bilisin mo! Dali mo! Opo! Dali! Opo! Baka ng baril mo. Aguilar. Gusto mo raw akong makausap? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Kumari sana, pakikontak lang niyo si Captain Custodio. Sa ganitong oras ng gabi? Nakikiusap ako sa inyo, Teniente. Mahalagang malaman niya, narito ako. Hello? Yes, this is Captain Custodio. Good evening, sir. Good evening. What do you want? Tungkol ho sa isang renegade army officer na nahuli namin. Nakakulong ho siya dito sa aming detachment, sir. At siya ho ang nagpatawag sa inyo. Ano raw pangalan? Lieutenant Daniel Aguilar, sir. Keep his arrest highly confidential. That's an order. Yes, sir. Hoy, Lucas. Bukas adobong baboy naman dali mo rito. Sawa na kami sa isda eh. Reglado. Kaya lang. Huwag naman yung kinakalat ng mga pumbrera. Hindi ba si Teniente Aguilar yun? Oo. Nahuli siya kagabi. Have you convinced Commander Rosas to surrender peacefully? Sa inabahaba ng inilagi ko sa kampo niya, sir, nakita ko na higit na mahalaga sa kanya ang ipinaglalaban niyang simulain kaysa sa sarili niyang buhay. He is a hardcore captain. If that's the case, we have no alternative but to attack them and get Commander Rosas dead or alive. Now, Lieutenant,
Brief me about the real situation there. Mahina ang puwersa nila ngayon, sir. Marami sa mga kasama niya ang sumuko. At ang iba na may napatay na. Where's the exact location? Ituturo ko sa inyo, sir. Pero para maiwasan natin ang pagdanak ng dugo, papauna ako doon. Baka makagawa pa ako ng paraan para mahuli natin siya ng buhay. Paano ko malalaman kung nagtagumpay ka o hindi? There's no way of knowing, sir. Just give me up to 10 hours tomorrow before you launch your attack. Sir, in this air, dito ang kampo ni Commander Rosas. Daniel! Mapagbalat kayong aso! Tumayo ka! Itay, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang magpaliwanag sa akin, Daniel. Saan araw ng mga kasamaan mo? Nasukol kami ng mga sundalo. Napatay sila. Mabuti na lang nakatakas ako. Sinungaling! Sinungaling ang taong yan, Supremo. Isa siyang espiya. Pawala ng gobyerno. Para sa kasiyahan ng taksil na ito. Lucas, sabihin mo nakita mo. Nakita ko siya sa kampo at si Captain Custodio. Buhay! At ang pagpatay sa kanya ay isang palabas lamang. May batas ang kabundukan para sa isang taksil na katulad mo, Daniel. Kaenchong, isang ahas ang dinala mo rito. Ikaw ang inaatasan kong pumatay sa kanya. Ileo ang taong ito sa harapan ko! Sandali lang, Itay. Supremo, magagawa niyong ipapatay ang sarili niyong anak? Nagawa kong patayin ang pagmamahal ko sa aking asawa dahil sa isang simulain. Ang ibinunga niya ay isang lasong papatay sa isang adikahing pinaglabang ko at minahal ng matagal na panahon. Kaenchong, narinig mo ang sinabi ko. Patayin ang taong yan! Kung susundin mo siya, isama mo na rin ako. Magtigil ka, Salome. Sundin mo siya, Salome. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa'yo, Supremo. Para sa kasiyahan ng mga taong sumusunod sa'yo, ikaw ang gustong pumatay sa akin. Patunayan mo sa kanilang lahat kung gaano mo kamahal sinasabi mong simulay. Patayin mo na rin ang kapayapaang kinakatawan ko para sa mga taong ito na sumusunod sa maling paniniwala.
dapat pagtagalin ang buhay ng tao ito. Wag! Mortar, minus 50. Fire one round. Minus 50, sir. Fire. Talagang sagad na! Sa kataksilan ang maitim mong butulan yan! Stop firing. Lieutenant Burgos to the right. 10-4. Move! Lieutenant Reyes to the left. 10-4, sir. Let's go! Ayun na, Commander! Ayun na! Ayun na, Commander! Ayun na!
Nakikiusap ako sa inyo, Itay. Itigil nyo nang walang halagang pakipaglaban. Talagang nauulol ka na, Daniel! Itay! Alang-alang kay Inay! Sumuko ka na! Ang kamao ay mananatiling nakatikom, Daniel, hanggang hindi nakakahulap po sa kadena. Kung ito na ang oras ng kabiguan, gugustuhin ko na ang mamatay. Ngunit ang kamatayan ng Supremo ay hindi kamatayan ng isang simulain. Ay! 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 Search the area! Search the area! Search the area! Sir, Shagler! What happened, Lieutenant? Mission. Accomplice.